Anyway, gaya ng sinasabi ko po kanina, ayan po, sumapi na po sa giyera ang Estados Unidos. Nung 3 araw na nakakalipas ay ang Israel po ay umatake sa Iran. Yan po ay labag sa international law dahil wala naman po silang ongoing na putukan. Yan po ay tinatawag na krimen ng aggression o yung pagsisimula ng giyera, paggamit ng dahas, no? Dahil ang dahas ay ginagamit lamang by way of self-defense o di naman kaya kapag authorized ng UN Security Council sa Chapter 7. Pero matapos po na binomba ng Israel ang Iran, abay, hindi pa nakakaganti ang Iran, hindi pa nakaka-self-defense ang Iran, ang Amerika naman po ng bomba. At di umano, binomba ng Amerika ay 3 lugar kung saan di umano gumagawa daw ng nuclear bombs ang Iran. Una-una po linawin natin, ano ba ang estado ng batas? Ang estado ng batas ay makikita natin sa UN Charter. At sabi po ng UN Charter, ang paggamit ng dahas ay illegal. 2 pamamaraan lang ang pwedeng gamitan ng dahas. At yun nga po, kapag ikaw inatake by way of self-defense at saka when authorized by the Security Council. Pero yung paggagamit mong dahas, yan po ay pinagbabawal sa international law at ito po yung krimen na tinatawag na aggression, no? Yan po ay isang krimen na naunang nalitis ang mga Nazi nung pangalawang pandaigdigang digmaan at ngayon po ay yan po ay pinaparusahan din bilang isang krimen sa Rome Statute ng ICC, yung pagsimula ng giyera. So dahil alam naman po natin ang sitwasyon, talagang ang Israel po ngayon at ang Amerika ay guilty sa pagsisimula ng giyera, the crime of aggression, dahil sila po ay gumagamit ng pinagbabawal na dahas. Ano ba ang dapat ginagamit ng mga bansa sa kanilang relasyon sa ibang bansa? Kinakailangan po mapapayapang mga pamamaraan lamang. Nandiyan ang diplomasya, nandiyan ang mediation, nandiyan ang conciliation, nandiyan ang arbitration, nandiyan ang judicial recourse, no? Pero siyempre wala pong substitute ang diplomasya. Now, ang sinasabi ng kaparehong Israel at ng Amerika ay meron daw ginagawang nuclear weapons ang Iran. Pero alam niyo po, meron naman tayong tinatawag na International Atomic Energy Authority, IAEA, at sila po yung nagpapatupad ng tinatawag na Non-Proliferation Treaty. Bawal po kasi sa mga bansa na wala pang nuclear weapons na mag-develop ng nuclear weapons, no? At regular naman po inspeksyon na ginagawa ng IAEA at wala naman pong report ng IAEA, napanood ko po kahapon dun sa report ng IAEA sa Security Council, na talagang merong mga ebidensya na gumagawa ng nuclear weapons ang Iran. So ulitin ko po, no, wala pa pong ganyang ebidensya nakikita ang IAEA. So wala pong pagkakaiba itong ginawa ng Amerika at ng Israel, linusob ang Iran dahil di umano meron silang nuclear weapons doon sa nangyari ng linusob ng Amerika at ng United Kingdom ang Iraq. Kung naalala nyo, no, dalang sinasabi nila si Saddam Hussein daw ay merong chemical weapons na weapons of mass destruction. Pero years later, nalaman natin na kasinungalingan pala yun, itong si Tony Blair at saka yung presidente ng Amerika din were lying to the respective people. No? So ngayon, wala pa pong ebidensya na nakakalap ang IAEA na merong ganyang nuclear weapons na dinidevelop ang Iran, bagamat sila po ay nambomba na ng Iran. Now, siyempre, na-discuss na natin anong epekto natin dito sa gerang ito. No? 90% po ng ating mga inaangkat na gasolina at langis ay nanggagaling po sa gitnang silangan. Siyempre, pag naggera po dyan, tataas ang presyo ng langis at gasolina, apektadong lahat, tataas ang presyo ng lahat. Dahil halos lahat po ng ating mga produktong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ay nangangailangan ng gasolina. Pagkain, siyempre yung transportation cost, no? Yung ating pamasahe dahil yung ating papunta sa opisina at papunta at pabalik sa bahay, no? At sa mga magsasaka, yung fertilizers, ang fertilizers po at saka ang pataba, yan po ay petroleum based pa rin, no? So lahat po ng aspeto ng ating buhay maapektuhan dito sa gerang ito. Now, meron po kasi isang strait na dinadaanan ng mga shipment ng langis na sinarado na ngayon ng Iran. Kapag sinarado yung strait pong yan, walang makakalabas na supply ng oil, no, na sa ating pinag-aangkatan, no. So ngayon, ang problema po, hindi lang mamahal ang presyo ng gasolina at saka ng langis dahil nga po doon sa mas mataas na transportation cost dahil baka hindi na maglalayag ang mga oil tankers na yan, kung hindi magbabayad ng napakataas na insurance, kung hindi baka wala na silang madadaanan. Kung hindi po ako nagkakamali, ito, check ko lang po ha, kung ano talaga yung pangalan ng strait na yon, no? Kung hindi ako nagkakamali po, yung parang Strait of Hormuz ba yun? Sandali baka ako magkamali, baka sabihin yung fake news ako, no? So, pine-verify ko naman po kay Mr. Google kung ano yung strait ay sinarado ng Iran, no? So, i-type natin ngayon, Strait
close by Iran. So, ito pong strait na ito, unfortunately, yan po yung pinagdadaanan ng ating mga inaangkat. Ayun, Strait of Hormuz, okay? Strait of Hormuz, yan po yung sinarado ngayon ng Iran, no? At kapag nasarado po yung Strait of Hormuz, tignan natin, ha? O yan, anong nangyari kapag sinarado po ng Strait of Hormuz ay sinarado, okay? Sigurado pong tataas na ang presyo ng langis dahil halos lahat po ng mga inaangkat na langis ay nagagaling dito, no? So dati po kinikonsider lang nila pero ngayon po sinarado na lang tuluyan, no? So ngayon po, yan po yung nangyari. Tayo po talaga ay naging kabahagi na ng gera. Bakit? Kasi nga po, itong si Marcos Jr., dahil gusto niyang suportahan siya ng Amerika, binigay ang teritoryo natin para gamitin ng mga Amerikano. Meron po tayong siyam na mga military camps na ginagamit ngayon ng Amerikano, kung saan naka-preposition ang kanilang mga equipment, mga kagamitan panggera at kanilang makakasundaluhan. Now, bagamat tayo po ay hindi nagpaputok sa Iran, pwede na po tayong targetin ng kalaban ng Amerika ngayon na Iran dahil, yun nga po sa international law, ang bansa na nagpagamit ng kanyang teritoryo sa isang pamamaraan na nakakasira sa iba ay meron ding liability under international law. At dahil umiira na po ang international humanitarian law, yung batas na umiira pag merong labanan, dahil ito po ay isang international armed conflict sa panig na po ng Iran, Israel at Amerika, po pwede na pong targetin ng mga Iranians yung mga equipment at kasundaluhan na naroroon sa ating siyam na base militar dito sa Pilipinas. So ito po talaga ang perfect illustration kung bakit maski hindi tayo nagpaputok ay kasali tayo sa gyera dahil pinayagan natin na ating teritoryo ay gamitin ng mga Amerikano, no? At syempre, kung sa tingin ng mga Iranians, valid military target yung mga base militar dito sa Pilipinas, tatargetin. Mabuti na lang, medyo malayo tayo, no, sa Iran at hindi naman siguro tayo tatargetin, no? Pero kung ang gusto lang nila ay makasakit o makapatayin mga sundalong Amerikano, wala pong pipigil sa mga Iranians para targetin yung mga kasundaluhang Amerikano dito sa ating mga base militar. Mabuti sana kung talagang 100% accurate yung kanilang mga weapons na tanging mga Amerikano lang ang matatarget. Siyempre po, no, hindi naman po perfect ang technology talaga sa targeting at baka meron pong madawit ng mga Pilipino, lalo na yung mga civilian na nakapaligid sa mga kampong yan o di naman kaya nakatira mismo sa mga kampong militar na ginagamit ng mga Amerikano. Take note po, ha, hindi lang kasundaluhan ang naririyan sa mga base militar na atin na wala silang bayad na upa, kung hindi kanilang mga equipment. At syempre, yung tinatawag na nating intermediate range missiles na naging kamuntik na maging mitsa ng Third World War dahil dun sa Cuban Missile Crisis ay naririto na sa Pilipinas, no? Yung Typhoon na tinatawag. At hindi ako magtataka na kung ang Typhoon na yan ay targetin ng mga Iranians, no, dito sa Pilipinas. Pero siyempre, mas malaking problema pa natin pag nagkampihan. Ngayon po, talaga naman po nagpadala na ng tao para kausapin ng mga Iranians ang bansang Russia. At napanood ko po kahapon sa hearing talaga ng UN Security Council na yung sugo o ambassador ng China sa UN nagsasabi talaga na ang ginawa ng mga Amerikano na targetin ng 3 sites sa Iran na di umano na ginagamit pag-develop ng nuclear weapons ay talagang ang criminal aggression, no, dahil ito ay pinagbabawal sa international law. So hindi po malayo talaga na magkampihan. Kakampi sa Iran, ang China at ang Russia at pang nangyari yan, lagot na po tayo dahil siguradong tatargetin ng China ang mga base militar natin na ginagamit ng mga Amerikano. Kaya nga po sa mulat-mula, ako'y tugtol dyan sa EDCA na yan. Nagpunta kami sa Korte Suprema, hindi lang para questionin yung Visiting Forces Agreement, kundi pati na rin itong EDCA. Pero siyempre, ayaw naman, hindi kami napakinggan ng Korte Suprema. Ang sabi nila, meron daw tratado na naging basehan. Kaya pwede tayong pumasok dyan sa EDCA at yan daw ay Visiting Forces Agreement. Sabi ko, paano naman nangyari yun? No? Hindi pala Visiting Forces Agreement. Yan po yung 1951 collective security, yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Sabi ko, paano naman nangyari yun? Yung EDCA, bagong-bago, yung Mutual Defense Treaty, 1951 pa. So talagang hindi naman tugma yung kondisyon ng 1951 sa kondisyon ngayon, no? Kasi ngayon, hindi na usong pagkakaroon ng base militar. Ang kinakailangan lang talaga ng mga Amerikano, magkaroon ng access sa mga base militar kasi mas mura.
At saka nandiyan na, gumagana, wala na silang gagawin. Lalagay na lang nila yung kanilang mga missiles at kanilang mga kasundaluhan. Voila, ayan na, meron silang instant military base. So ngayon po, sa ayat sa gusto natin, tayo po ay kasapi na sa isang giyera. Matapos po ang pangalawang pandaigdigan digmaan, matapos po ang Vietnam War kung saan ginamit din nila ang Clark Air Base at Subic Air Base para girahin ang Vietnam, kasapi na naman po tayo sa giyera na wala tayong kinalaman. Dahil itong si Junior, dahil kinakailangan niya suporta ng mga Amerikano, ay pinagamit mas marami pang mga base militar, dagdag pa doon sa mga naunang base militar na pinagamit ni Noynoy Aquino. Di ba ho, talaga namang it's an irony of history na yung dalawang di umano na matinding magkalabang presidente, Aquino at saka Marcos, ang siyang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nakakaladkad, no? Sa isang giyera na wala naman tayong kinalaman. Ano naman ang kinalaman natin dito sa giyera sa panig ng Iran at ng Israel? Ang alam lang natin, illegal ang ginagawa ng Israel at Amerika dahil tinarget nila ang Iran na pinagbabawal sa international law, no? Kung talagang meron po talagang silang nuclear weapons na dinidevelop, dapat alam na po yan ng IAEA. Wala namang report ng IAEA na may ganyang nuclear weapons na ang Iran. So, para na naman talaga tayong Iraq na nanlusob, di umano dahil sa weapons of mass destruction, na wala naman pala. Now, ito pagsarado po ng Strait of Hormuz, ito po talaga ay isang dahilan kung bakit tayo po ay dapat maabala. Dahil bukod pa po doon sa posible tayong targeted, 20% pala po, 20% ng lahat ng oil na pinapadala sa labas ng gitnang silangan ay dumadaan dito sa strait na ito. So talaga pong bukod pa dun sa mas mahal na insurance na, talagang hindi na makakaraan dito sa Strait of Hormuz yung mga inaangkat na langis, no? Galing sa gitnang silangan, at hindi lang naman po galing sa gitnang silangan yung langis na yan, galing po sa iba't ibang bansa pa ng Middle East, no? So, inaasahan po natin ang tinatawag na economic shock, no? Tataas po talaga lahat ng presyo ng bilihin dahil magiging mas mahal ang langis at ang petrolyo. At bukod pa po dyan, talagang sigurado po na mas malakihan ang putukan dahil syempre, ang Europa po na talagang gumagamit yung strait na yan at dependent din dyan sa strait na yan ay mapipilitang makisausaw na naman sa gerang ito, no? At kaya nga po yung ginawang pagsarado ng strait na yan ay meron po talagang posibilidad na magkakaroon tayo ng Third World War, no? Kaya naman ako, sa mulat mula, ako'y panic at ako'y pabor doon sa polisiya ni Presidente Duterte dati na independent foreign policy. Hindi naman po kasi kinakailangan na tayo pumanig sa kahit sino. Ang importante lang lahat maging kaibigan natin at wala tayong dapat maging kalaban. At ang importante talaga sa ating panlabas na relasyon, nakakatulong ba yan para magkaroon ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Pero itong panlabas na relasyon na ginagawa po ni Marcos Jr., di mo maintindihan. Ang kanyang tanging konsiderasyon kung ito'y mapapalapit sa kanya sa mga namumuno sa Amerika dahil alam niya na importante yung suporta ng Amerika para siya manatili sa kapangyarihan miski siya ay pinagdududahan na vangag. At siyempre wala naman pong matinong mga tao sa buong mundo nito na mag-a-approve na isang leader ng isang bansa ay vangag.